Sir, yung sa number 1 na tanong. Ang mga individual ay maaaring gumawa ng krimen dahil sa pagtanggi ng lipunan at kahirapan. Ang mga karanasan ni Arthur kabilang ang pang-aabuso, pagpapabaya, at maras na pag-uugali ay humubog sa kanyang pag-unlad bilang isang joker. Ang teorya ng panlipunang pag-aaral ay nagmumungkahi ng pagtanggi sa lipunan at yan ay maaaring mag-ambag sa kriminal na pag-uugali. Itinatampok ng pelikula ang epekto ng mga teoryang ito sa kriminal na pag-uugali ni Arthur. Parang criminal behavior, sir. Number 2, sir. Tinatampok ng pelikula ang komplikadong ugnayan sa pagitan ng mga individual na karanasang kapaligiran, parang environment, sir, panlipunan at mga sistematikong pagkabigo sa paghubog ng kriminal na pag-uugali. Hinahamon nito ang paniniwala na ang kriminal ay resulta lamang ng mga personal na pagkabigo sa moral at binibigyang diin ang papel ng mga salik sa structure tulad ng kahirapan, sakit sa isip at kapabayaan ng lipunan sa paghubog ng kriminal na pag-uugali. Binibigyan din ng pelikula ang papel ng personal na responsibilidad at pagpili sa paghubog ng kriminal na pag-uugali. Ang paglalarawan ng pelikula sa sanhi ng krimen ay mga implikasyon para sa pag-iwas sa krimen at patakaran sa mga konteksto sa totoong mundo. Binibigyan din nito ang pangangailangan para sa sapat na suporta sa kalusugan ng isip, mga patakarang tumutugon sa hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan at mga kampanyang anti-stigma upang pigilan ang mga individual na mabaon sa pagkakakilanlang kriminal. Ang pagpapalakas ng mga ugnayan sa komunidad at pagtataguyod ng pagkakaisa sa lipunan ay maaari ding magsilbing mga hakbang sa pag-iwas upang mabawasan ng krimen. Ang isang komprehensibong diskarte sa pag-iwas sa krimen kabilang ang pangangalaga sa kalusugan ng isip, mga sistema ng suporta sa lipunan, hindi pagkakapantay-pantay ng ekonomiya at pagbawas ng stigmatization ay maaaring magpababa ng panganib ng mga individual na bumaling sa krimen. Yun yung sagot sa number 2, sir. Ito yung number 2, sir. Ang paglalarawan ng pelikula sa sanhi ng krimen ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa pag-iwas at patakaran sa krimen sa mga konteksto sa totoong mundo. Kung binibigyan din ng pelikula ang ilang partikular na salik tulad ng kahirapan, hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan o kawalan ng edukasyon bilang mga sanhi ng krimen, maaari nitong hikayatin ang mga gumagawa ng patakaran na tugunan ng mga ugat na ito sa pamamagitan ng mga programang panlipunan, mga reforma sa edukasyon o mga hakbangin sa ekonomiya na naglalayong bawasan ang mga pagkakaiba. Yun lang, sir. Peace!